Sa pagkakaalala ko, nasa 10 years old ako noon. Middler. Primary po, 7 years old. Tinuruan ako ni Ate Novi at the age of 12 years old, way back 1993. 4 years old ako nag-start tinuruan ni Teacher Novi. Tinuruan ako since I was 12 years old. Ayan. Grade 6 ako noon. Graduating ng elementary, siyempre. So, 1991 yun. 1991. 5 years old po. Ayan, one word, willing. Passionate. Masiyahin. Advisable. You are an amazing person, and I remember how sweet and lovely you were. I describe her in one word. Tall. Matiisin po. Masiyahin si Ate Novi. So, yun talaga yung unang makikita sa kanya. Lagi siyang nakangiti. Kasi, ina-advise niya kami sa mga bagay na dapat gawin namin, katulad ng sa pagtuturo ng mga bata, tsaka sa sa lahat ng gagawin namin di sa church about pagiging ladies na rin. Ganun po. Kasi po kahit yung mga bata makukulit, lalo na po kami dati may umakit sa puno, pero po yung pagtitiis niya po andun pa din. Kasi willing siya kaming turuan ng magagandang asal. May meaning noon, tall. Kasi matangkad siya. So, may meaning yon. First, yung T, teachable. Ayan. So, kung hindi naman siya naging teachable noon, hindi niya inadapt yung mga turo sa kanya ng mga ahead sa kanya, so, hindi siya magiging teacher at asawa ng pastor. So, pangalawa, available. Yun, lagi siya kahit na busy, available siya sa ministry. No? So, kahit maraming available pa rin siya. And L, siyempre, lovable. Kaya nga, marami siyang estudyanteng nakamahal din sa kanya. So, lovable siya. And then, last, yung L, loyal. Ayun. So, ever since naman, maraming dumadating na circumstances sa kanya. So, doon pa rin yung pagiging loyal niya sa lahat. Kasi bilang bata noon, naramdaman namin na parang siya na rin yung second mother. Buhok. Hindi nagbago yun. Talagang yung buhok na yun still mahaba. Yan, at makintab pa rin. You always had nice hair. It was really pretty and long, and black. Yes, yung hair. Kasi yung misis ko, long hair din and straight hair. Kaya doon ko nakita yung maganda sa isang babae yung long hair and straight hair. Yung height niya po. Siguro yung mata niya. Ayan, para sa akin yung mata niya. Kasi alam mo kapag na siya, yung kumbaga sa lens, nakikita mo yung focus ng mata niya sa'yo eh. Di ba nagtuturo siya ng concert? Kapag tinititigan niya kami, pag dinigyan niya kami, andun na yung takot na makikinig sa kanya palagi. So pagka gano'n alam mong seryoso na siya. Lagi siyang nagluluto, tinuturuan niya kaming magluto, paano gawin paano gawin yung isang bagay na madali, katulad yung gawain sa mga bahay. Yung favorite na color niya is pink. Yun, alam mo. Si Ma'am Novi po, mahilig po siyang magturo sa, kumbaga yung kumanta. Palagi niyang sasabihin bago magturo, smile muna. Yun lagi yun. Lagi niyang i-insist na kailangan ng bawat estudyante laging nakangiti at hindi dapat sisimangot hanggang matapos yung Sunday school o basta yung magtuturo siya. Hindi niya mabanggit yung pangalan ko na pagpapalit niya yung I at saka E sa pangalan ko. So, ang dapat na bigkas sa pangalan ko is Pilben. Pero tinatawag niya akong Pelvin. Pagiging indecent niya, tsaka yung modest. Yung kahit
kahit sa volleyball, ano rin, yung modest, no? And lalo sa pagtuturo, yung modest sa kanya. Pagkukumbisi sa mga teachers, sa mga bata na kung paano gagawin maging self-esteem na din. Tinlead mo kaming lahat para mong sariling anak. Passionate siya, pero in the same time, may pagka-stricta din si Teacher Novi. So, isa sa mga niya is, isa sa mga hindi ko makalimutan nun yung sa choir kapag nakikita niya na hindi ka seryoso, dapat magkokol na ng attention yun sa kanya. So, sa ganung pag tinitingnan ka na niya ng ganon, alam mo dapat siseryosohin mo na yung pagkanta mo. One thing that I wanted to say was how big of a heart you had and how you were able to interact with all kinds of kids and anyone that you came encounter with and just made them feel comfortable and okay to be there. Yung pakikipagsalamuha sa kapwa. Kahit, di ba karamihan sa mga teacher, kulang yung ganon, nakipag-interact sila sa isa't isa. Consistent, pagiging masiyahin, lagi siyang nakangiti. Stricto po. Lalo na pag yung dati po kasi talagang, totoo po talaga na kapag tinignan ka po niya, yun po talagang nakikinig na po talaga kami, natatakot na po talaga kami sa kanya. I remember you helping us with the singing and the choir and all the drama stuff. I do remember that. I remember concerts, You're So Caring, BBS, mga damit na ginawa mo para sa concert namin, gaganda. Yung graduation na nag-ano po ako, nag-first honor po ako nun. Di tinawag na po ako ni Ma'am Novi. Sabi niya po, first honor daw po ako. Pero po yung apelyido ko po nun is Angeline naging Balbin po. Tsaka po dyan po sa yung may talent fest po sa may Lumang Bayan. Yun po, saya-saya lang. Hindi ko man napanood yung time na naging Nanny Bird siya. And yung hindi ko lang malimutan yung nagturo siya ng ba yun, nakalimutan ko yung tinuro niya. Basta nagkwento siya na nakaano lang ako. Parang yun yung time na nakinig lang ako, no? Nakinig and kasi kung lalaman nila noon, ako yung makulit sa Sunday school noon na hindi naman nakikinig. Pero that time na nakapagturo siya, focus ako yung time yun. Yung kids concert yun. Tinuturuan niya kaming kung paano humarap sa maraming tao. During yung concert sa Kids Choir, December yun, yung may panuluyan, yun yung hindi ko makakalimutan kasi first time kong, actually second time yun, pero first time kong mag-concert na talagang ina-assist niya kami, tinutulungan niya kami, tinuturo sa amin yung bawat tono, and yun nga, parang mother na rin namin siya sa church. Yung primary, nagkaroon ng program nung Sunday school. Tapos ako yung gumanap na si Kuya Kim. Tapos isa sa nabanggit ko doon is yung Vinta, which dapat ang sinabi ko doon is Venta. Dapat ang sasabihin ko is Venta. Yun, doon ko nakita na tawa ng tawa si Teacher Novi. Hindi ko malilimutan yung pagkakataon na yun nung assignment namin yung John 3:16. Actually, yun talaga yung unang verse na nakabisado ko through her. Gumagamit pa nga siya ng visual aids noon. Pero dahil talagang mahina ako sa memorization, winanonwan niya ako. So, lagi niya akong paulit-ulit niyang sinasabi yung verse hanggang in the long run, di ko malilimutan yun kasi nag-best in memory verse ako.
Pagtuturo ng bata kung paano ka humarap sa maraming tao nang hindi ka nahihiya. Isa yung sa gawaing bahay, katulad ng paglilinis, paghuhugas ng mga plato kahit hindi halata. Tsaka yung kung paano ka maging responsible sa ibang tao, sa mga sa mga susunod na generation sa Kalmado. Nakita ko kay Ate Novi na kalmado talaga siya kahit na naiinis siya, kahit na ang gulo-gulo namin. Kalmado pa rin kasi makikita ko pa rin sa kanya. Nakangiti pa rin siya. Kahit na hindi ko makabisado yung verse, nakangiti pa rin siya. Kalmado talaga. Ang na-adopt ko po yung pakisama po sa mga tao. Na kahit hindi mo kilala, ngingitian mo, parang makikisama ka po talaga. Yung makapagturo ng bata at the same time, no? Kung paano magiging mag-focus sa yung mga bata. So, parang yun yung naging na-adapt ko sa kanya na kailangan makuha ko yung attention ng mga bata. Isa sa mga na-adapt ko talaga ngayon ay nagagamit ko sa ministry ko is yung pagiging yung connection niya sa mga bata. Kasi isa sa mga naging tools niya yun is yung kung paano niya kausapin yung mga bata, kung paano siya makirelate. Though alam naman natin hindi natin siya ka-age, pero 'di ba? Ramdam mo yung connection between her at saka sa mga bata. And yun din yung nagagamit ko ngayon. Isa sa mga sinasabi ko rin sa mga estudyante ko na may mga teacher, may naging teacher din ako noon na ganon yung way kung paano relate sa mga batang tinuturuan niya. Ngayon, magtuturo na ako ng mga bata. Isa sa accomplishment ng isang teacher yung makapag-train ka ng makapag-build ka ng isa pang teacher. Nagpapasalamat ako kasi naging teacher din ako. Ginamit kayo ng Panginoon para i-mold ako. Ayan, para naging part kayo ng buhay ko na nag-mold sa akin. Ayan, kaya kung bakit nandito ako, bakit nasa gawain ako ng Panginoon dahil naging kabahagi po kayo para ma-develop ako. I'm 19 now, and I'm in college going through nursing. Yun po, isa na ako sa mga officers ng church, tsaka nakapagturo na ako ng mga bata ng kahit ako lang mag-isa, kahit pa paano, makakayanan ko yung mga ganun. Yun lang. Update sa akin, ayun, yung bunga ng pagtuturo ni Ate Novi, ngayon pastor na. So Ate Novi, wala po ako sa kalalagayan ko dito kung di rin po kayo nag-impart ng oras sa amin po nung kami ay nasa Sunday school at maging sa outreach po. Ngayon po, bali nag-aaral po ako sa Bible school. Bali po, yun, gusto ko rin po kasi na maging katulad ni Ma'am Novi, tsaka po yun po, parang hinahanap ko din po talaga yung pinagpipray ko rin po talaga. Kaya nga po, ngayon, gusto ko na po talaga dito. Ngayon, bali nagtuturo na rin ako ng mga bata at hindi lang bata, so nag-handle na rin ako ng mga young people. This time bali yung mga kabataan na hinahawakan namin, isa rin ako sa ina-appoint na mag-equip sa kanila at mas ipakilala sa kanila si Jesus Christ. Ng Novi, papasalamat kami sa Panginoon, ako personally, dahil ginamit kayo ng Panginoon para i-mold ako. Ayan, para naging part kayo ng buhay ko na nag-mold sa akin. Ayan, kaya kung bakit nandito ako, bakit nasa gawain ako ng Panginoon. Teacher Novi, salamat sa mga naiwan mong legacy sa akin bilang estudyante mo. Thank you po sa mga natutunan, sa mga sa mga paalala na
sinasabi niyo po sa amin. Lalo po sa akin about sa mga kapatid ko. You really taught us a lot, and we grew up with you when we were younger, and I really appreciate everything that you've done for us. And I want to thank you for that. Salamat po sa mga pagkakataon na nakasama po namin kayo. Salamat po doon sa mga time na tinuruan niyo po kami, more especially sa aming magkapatid ni Lyndon. Dahil naging kabahagi po kayo ng para ma-develop ako. Kaya maraming salamat sa iyo, Ninang. And ngayon, nagagamit ko rin yung legacy na yon sa mga batang tinuturuan ko. Yung mga tinuro mo sa akin mga kanta hanggang ngayon, tinuturo ko sa kanila. Though, minsan sinesearch ko pa yung mga lyrics kasi nung bata ako, parang iba yata yung lyrics na kinakanta ko. Pero yun pa rin naman, yun pa rin yung mga yung mga naituturo ko sa mga bata. And isa sa mga favorite nila is yung tinuro mo sa amin, yung Read Your Bible. Yun yung isa sa mga favorite ng mga bata ngayon na tinuturuan ko. Teacher Novi, maraming salamat po sa sa lahat-lahat ng ginawa niyo po sa amin sa kids concert. Hindi po kayo matututong kumanta kung hindi po dahil sa inyo. Maraming salamat din po kasi na-train niyo po talaga kami. Thank you sa lahat-lahat ng paalala po. Thank you po kasi po mula dati ng mga bata pa. Andyan ka na po para sa amin. Hanggang ngayon po, andyan ka pa din. Na pag kailangan ka po, lagi ka pong naka on the go. Kaya po, thank you po talaga. At sa walang sawa niyong pagpapamemorize sa akin ng John 3:16. So maraming pong salamat po doon. Happy birthday po. Teacher Novi, maraming salamat po. Happy birthday sana po maging masaya po kayo sa birthday niyo. Happy birthday po, Tita Novi. Happy birthday, Sister Novi. Happy birthday. I wish you all the best. Sana hindi ka magbago. Iyak na ako. Ano ba yan? Ang bihira naman, no? Sana ipagpatuloy mo yung mga... Ito nga, alam mo na iyak na ako. Totoo na yan. Yung mga nagawa mo sa amin nung araw. Hindi ko makakalimutan. Ano ba yan? Kaya ayaw ko nagsasalita eh. Yakin kasi ako eh. Sensya na kayo hindi ko talaga makakalimutan yung mga nung araw. Hanggang ngayon talaga. Yung mga ginawa mo para sa akin at sa mga apo ko, sa mga anak ko. Salamat. Salamat sa iyo. Sa matyaga mong, sa napakatyaga mong pag-aalaga sa mga bata, lalo na sa pagtuturo. Siguro wala ka ng katulad. You're one in a million. Nag-iisa ka lang. Isa ka lang, Sister Novi. Ikaw lang yun, wala nang iba. Ninang Novi, happy birthday po. Happy birthday! Kumusta na po kayong lahat? Yung Sabado, nakikinig ako ng preaching. And sayang, di ko narinig yung choir. And I know, magagaling yun kasi kung nagturo eh. I wish you all the best. Sana wag ka magbago. Hoping maybe in the future magbakasyon kami and makikita ko uli yung mga ginagawa niyo dyan. And sana don't stop teaching little kids and pati yung mga teenager nakikita ko ang lalaki na nila. Hindi ako makapaniwala na ang lalaki na nila talaga. Well, pag nakita mo sila, Sheila, Sherilyn at Shamira, nangadalaga na rin. Si Sheila may asawa na, may anak na. Yun yung product ng mga yung Sunday school. Appreciate ko talaga yung pagtuturo na ginawa niyo sa kanila. Lalo na ikaw, sa choir, Bible studies, tapos si Pastor sa mga sermon. Nami-miss ko na talaga yun. Iba kasi talaga dito sa US kasi yung mga bata sobrang titigas ng ulo. Nagtuturo po ako sa Awana and iba talaga yung mga bata dito. Sana I have your patience.
tsaka yung tiyaga mo. Nakita ko kasi lahat yun sa mga kids ko na yung tiyaga mo sa pagtuturo. Yung 3 girls, hindi nila kayo nakalimutan, lalo ka natin, Nobi. Although na-adapt nila yung culture dito, pero they still remember yung values and fear to God na tinuro nyo ni Pastor Marlon. And sana po huwag kayo magbago. Happy birthday again, Ate Nobi. Teacher Nobi, happy birthday po. Sana po mas marami ka po pong matulungan na po yung mga bata. Sana po mas i-bless ka po ni God. Enjoy your day. Wish we were there to celebrate with you. I haven't seen you in a while. Hi po, Pastor. So, Nino. About 10 Christmas, you're due. We wish you a happy birthday, and we hope you have a good day. Happy birthday to Tita Novi. Happy birthday to Tita Novi. I love you, Tita Novi. Thank you.